Hello, magandang gabi sa inyong lahat. So, kahapon, sinabi ko, hindi ko na i-content si Maestro Ozzy. Pero technically, hindi naman si Maestro Ozzy ang i-content ko ngayon. Si Sir Nick Banayo. Kasi naglabas sila ng video. Kasi alam nyo, mga kababayan ko, sometimes, sa laban, let's say, nangyari ng natalo ka, minsan hindi naman masama yung manahimik ka muna. Some other time siguro makakaganti ka halimbawa kung kasi hindi ko naman masisisi sa sarili mo. Halimbawa ikaw ay natalo ngayon, yung ah ikaw ay natalo ngayon hindi naman masama na i-accept mo na manahimik ka muna, 'di ba? At yung consistency ng pananampalataya mo dapat nandoon. Halimbawa ganito 'yun believer ka, natalo ka, dapat believer ka pa rin hanggang sa Kasi ngayon, napapansin ko kasi, pwede kong pag-usapan, ito naman hindi naman para yung si Maestro Ozzy. 'Di ba? Ito ay para din dun sa mga fans niya, sa mga nagmamahal kay Maestro Ozzy. Lalong-lalo na doon sa girlfriend niya. Nakita ko naman mahal na mahal mo naman si Maestro Ozzy, 'di ba? Kayo, dapat kayong mga supporters at mga mahal sa buhay ni Maestro Ozzy, tumulong kayo. Hindi yung kasi yung ginagawa nyo men na pagsuporta kay Maestro Ozzy ngayon, honestly, pangungunsinti yan eh. Unang-una, inamin nyo na may kapansanan si Maestro Ozzy. Alam nyo naman yan. Lalo na yung partner ni Maestro Ozzy. Alam nyo naman yan. Dapat alam mo na rin dapat yung ginagawa dyan sa partner mo. 'Di ba? May sakit ka nyo, kayo naman, lalo nyo pang kinukonsinte, iparamdam nyo yung realidad. 'Di ba? Hindi naman masama yun eh. At yun naman talaga dapat ang gawin nyo bilang nagmamahal kay Maestro Ozzy. Yung tama na men, 'di ba? Kasi napansin ko ito, katulad nito, nag-post pa si Maestro Ozzy, 'di ba? Inaaway niya na ngayon si Commander Bantugan na last time pinapagtanggol niya sa akin. Ito hindi ko naiintindihan. Dito masusukat yung yung prinsipyo ng idol nyo eh. Unang-una, hindi naman siya tineknikal ni Ako, ikaklaro ko po ngayon kasi baka ma-misinterpret ng iba na kinakampihan ko si Commander Bantugan. Pero this time naging audience ako eh. Hindi ko naman pwedeng hindi pakialaman to. Sabihin nyo, wag mo nang pakialaman yan. Hindi pwede. Nasa public kasi itong issue eh. Mga kababayan ko eh. Nasa public kasi itong issue. At involved dito yung yung mga tao na napaniwala sa bagay na hindi totoo. Yan ang dapat yung maintindihan. 'Di ba? Bagamat ako may sarili akong argumento pa kay Nick Banayo. Focus muna tayo dito, no. Darating naman ang time niyan eh. As we go along naman, may mga taong spiritual pa rin ako na i-scrutinize. Scrutinize is i-examine, 'di ba? Hindi nyo na maaalis sa akin 'yon. Pasintabi po sa mga naniniwala sa ganyan. 'Di ba? Pero this time kasi ang focusin natin yung mga tao nagmamahal kay Maestro Ozzy. Dapat hindi niyo inhayaan ng ganito eh. Yan yung unang-una inamin niya na suportado niya si Sir Nick Banayo before. Then nagkaroon naman ng magandang pag-uusap Hindi naman siya binastos si Sir Nick Banayo eh. Nung nagharap-harap sila ng live, hindi naman siya binastos eh. Kahit yung Commander Leo na pinagbintangan niya na hindi naman siya binastos eh. 'Di ba?
tinanong naman siya na maayos, tinanong naman siya na maayos. Katulad din naman ng paghaharap namin, 'di ba? Tinanong din naman siya ng kaya lang may time na hindi na talaga siya makawala. At nung punto na 'yon, inamin niya naman talaga at nagsorry siya. May admission of guilt siya eh. Na kaya niya nagawa 'yon dahil nga, 'di ba? Alam na natin yung issue. May disability siya. Sabi niya naman PWD siya eh, 'di ba? Tapos after noon, nag-post siya dito, 'di ba? Naningil pa nga ng 10,000. Ako, alam naman ng lahat na against ako diyan kapag wala talagang singilan dapat, 'di ba? Pero itong ginagawa ni Maestro Ozzy na to, ang punto kasi dito, dati hindi mo napupunay yung mga ganyang bagay eh. Tapos suddenly, bigla nagsa-sour graping ka na. Sour graping ang tawag dito eh, na hindi sa'yo pumabor yung pagkakataon. Tapos yung sinasabi mo dito, men, di ba? Di niya nga ako naggamot eh. Tapos, nagbayad ng 10,000. Ito hindi kita inaano dito as kalaban ko na. Naiintindihan ko na yung kalagayan mo. Di ba? Ako, sa ayaw at sa gusto mo, pwede mo naman ako i-consider ang kaibigan mo ko ngayon. Pinapayuhan kita ng tama mong gawin. Dapat ikaw, manahimik ka na lang, men. 'Di ba? At yung wag mo nang ipagpatuloy. Ako for me, hindi nasa sayo pa rin naman yan eh. Kahit naman sabihin ko na wag mong gawin, gagawin. Pero bilang bilang kaibigan mo this time, 'di ba? Hindi ako nagpapaka-plastic, seryoso naman ako ngayon eh. Bilang kaibigan mo, manahimik ka namin. Kailangan mo ng tulong eh. Kung totoo man yung kinlay mo kagabi, kasi napansin ko maraming hindi naniniwala eh na ang sinasabi ng iba, sinabi mo lang na gano'n para makalusot ka lang. 'Di ba? Kahit ako rin partially pero may mga source akong nakausap na talagang totoo nga naman daw. Totoo nga naman po. Sasabihin ko sa inyo 3 days bago aminin ni Maestro Ozzy, alam na namin, si Boss Smokey, alam na namin nila Boss Smokey na ganyan yung kalagayan yan. Hindi lang namin sinasabi, wala lang kaming confirmation talaga. Alam na namin, men, na meron talaga siyang disability. Kung sino man yung source nun, wala akong pwedeng sabihin na pag-alaman talaga namin. Sekreto na namin yung kung anong source. Kaya lang, unang-una, walang confirmation, tsaka hindi ko naman pwedeng gamitin yung against sa kanya eh. 'Di ba? Ang sa akin lang naman yung punto pag yung mga nilabas niya sa public. 'Di ba? Pero kayo as supporters ni Maestro Ozzy, 'di ba? Huwag niyong konsintihin. Please lang. Minsan naniwala kayo diyan na dapat suportahan si Sir Nick Banayo. Tapos nung nagalit siya kay Sir Nick Banayo, yung kung anong pinagsasabi na ganyan, 'di ba? Babaliktad na rin kayo, 'di ba? Alam nyo, aminado yung idol nyo na meron siyang disability. Parang naniniwala kayo sa, alam nyo na, di ba, men? At ikaw naman, partner ni Maestro Ozzy, tulungan mo. Hindi nakakatulong kasi yung lalong pagsusulsol at pang-aaway dun sa, unang-una ginusto nyo yan, men eh. Lumabas kayo sa publiko eh. Diba? Ako nga, kapag nakapagsabi ako ng against sa paniniwala nyo, pinagbabayaran ko yung mga pinagsasabi sa akin ng mga tao. Diba? Kaya lang, kayo kasi, anong nangyari sa inyo, may pinaglalaban kayo nung hindi umayon sa inyo yung pagkakataon, bigla kayo liliko, bigla kayong, tanggapin nyo yung katotohanan na, na baka may mali dito sa idol nating si Maestro Ozzy or dito sa partner ko na dapat alam nyo kung ano makakatulong dyan. Now, dito tayo sa sa ni Sir Nick Banayo. Diba? Nag-relive kasi nga, dumaldal na naman si Maestro Ozzy na dapat
yung partner ni Maestro Ozzy, pinipigilan mo na, huwag mong konsintihin. Mahal ka niyan, makikinig sa'yo yan si Maestro Ozzy. Huwag mong konsintihin na huwag mo sakyan yung fantasy ni Maestro Ozzy. If tama na, tama na. Yung pag-amin niya at pagka-expose niya, lahat ng mga orasyon, lahat ng mga wala na credibility, lahat yon. I'm so sorry. Tanggapin natin ang katotohanan. Yung mga nag-invest kay Maestro Ozzy ng tiwala, ng tama na. 'Di ba? Kung gusto niyo ako labanan uli or yan, kila Sir Nick Banayo, doon yung yung suporta nyo. Kila hindi ko sinasabing sa akin kayo pumunta ha. Marami pa namang marami pa namang mga yan. Katulad sinabi ko sila Commander, anong name yung dinamay ni Maestro Ozzy? Yung sumanib sa kanya. Commander Leon. 'Di ba? Andiyan naman sila eh. Hindi niyo naman kailangan magtiwala sa akin eh. Pag napatunayan na fake si Maestro Ozzy, hindi sa akin, lumipat naman kayo ng suporta nyo sa iba. 'Di ba? Lubog na yung barko ni Maestro Ozzy, tanggapin nyo o hindi. Hindi ko kayo kinukutya. Ako ay tinutulungan ko kayo bilang bilang honorable na katunggali nyo, kahit pinipersonal nyo ko, yung mga banat nyo sa akin, di ba? Lumipat kayo dun sa hindi ganyan, men. Di ba? So, panoorin natin to, itong pahayag nila Sir Nick Banayo. Hindi pa kasi tumigil to si Maestro Ozzy eh. Natulad siya ng pangalan. Okay mga kapanalig, dito tayo ngayon, live na naman at meron tayong pag-uusapan. Okay? So alam niyo na ba ang issue? Naman kukulam ako. Pero wait lang ha. Ito, inosenteng tanong lang. Pagka may mga nalalaman ba kayo dyan, kaya nyo ring mangulam? Siyempre, kaya nyong kontrahin ang mangkukulam, di ba? Pero kayo mismo, kaya nyo bang gumawa nun? Curious lang ako, Sagot kayo dyan ha, yung may mga nalalaman sa spiritual. Sige, padami pa tayong konti mga kapanalig. Sabihin nyo sa akin kung game na ha. Pinipilit talaga niya na Oo, min. totoo. Eh di magkukulang ka, yan ang pinipilit. Tama na. Ito, wait lang ha. Bibigyan ko ng punto yung sinabi niya na hindi daw siya nagamot ni Sir Nick Banayo. 'Di ba? Unang-una, ako, hindi ko naman alam yan eh. Ano ba ginagamot ng mga, pati ba yung sakit na, na pang-ospital, kaya rin bang gamutin? Pakiklaro ako, pakiklaro yung, kasi nalilito ako eh. Ang kaya lang bang gamutin ng mga spiritual na tao, katulad nila, ay yung mga kulam lang ba? Kulam, ano pa ba yung, yan, yung halimbawa, nagustuhan ka ng kapre, ang nagbigay sa'yo ng sakit ay kapre. Pero yung mga natural na karamdaman ba, kaya ba nilang pagalingin yon? Kasi ang binibintang kasi ni Maestro Ozzy, hindi niya ako napagaling. Yung sa kapansanan niya daw, ang pinunta daw ni Maestro Ozzy doon, di umano, ay kasi yun ang naging niya ngayon eh. O bakit hindi niya ako napagaling? Kasi for me, tinatanong ka naman siguro kung ano yung sakit mo bago ka pumunta diyan, tama? Hindi naman manghuhula siguro to. Pero correct me if I'm wrong. Ipaliwanagan niyo ko na maayos. Na hindi bungo dahil sila ay may alam sa lihim, dapat alam nila yan. Dapat gano'n ang mga sagot nyo sa akin, huwag nyo kumumurahin. Kasi nagtatanong ako ng maayos, 'di ba? 'Di ba pagka pupunta diyan, sasabihin mo kung anong sakit mo, 'di ba? Sinabi ba ni Maestro Ozzy na
PWD siya nung pumunta siya dyan. Kasi for me, hindi naman siguro mahuhulaan ni Sir Nick Banayo yun na PWD dahil hindi naman manghuhula to. Pero I don't know kung may power ba ng pagiging psychic ang isang katulad ni Commander Bantugan. Pero kahit na psychic yan eh, kung hindi mo magulo ano. Kasi mamaya ang pag sinabi naman na dapat na pagka dapat nalaman ni Nick Banayo na ano yun, na may psychiatric yung problema. Di ba? Pero ang punto ko kasi dito, ang sinasabi kasi ni Maestro Ozzy, pumunta ako dyan, nagpagamot ako, siguro dahil sa pagiging PWD niya, hindi ako nagamot ni Nick Banayo. Kasi yun ang nandito men eh. Di ba? Ang sabi mo dito, ayan di niya nga ako nagamot eh, tapos nagbayad ng 10,000. Ibig sabihin, may pinapagamot ka. 'Di ba? Pero hindi mo sinabi kung ano yung pinapagamot mo. 'Di ba? Ito yung pangalawang punto ko yung butas sa sinabi ni Maestro Ozzy. Pero correct nyo ako if I'm wrong ha. Willing po ako magpa-correct. Yung pangalawang punto ko naman na gusto ko sabihin, dapat kasi alam ko ang ginagamot nitong mga to ay spiritual na bagay. Pero who knows pwede rin ba silang gumamot ng ng medical na kalagayan, hindi spiritual? Yung halimbawa, may ulcer ako ngayon, Sir Nick Banayo. Gamutin niyo ako. Pwede ba 'yon sa kanya? Or pwede, halimbawa, kung may nararamdaman na sakit yung dapat cause ng elemento. Halimbawa, yung ulcer mo ay dulot ng kapre. Kasi mahirap intindihin, Ang sa akin, kung halimbawa may sakit ka na alam mo, dapat sa doktor ka pumunta, hindi kay Sir Nick Banayo. Kung ang gusto mong ipagamot ay yung pagiging PWD mo. Kasi under ng under ng science yan hindi naman spiritual eh. Dahil inadmit mo naman, 'di ba, na na-diagnose ka na may bipolar ka. At kumukuha ka ng medication eh. Ibig sabihin, nakaharap ka na sa doktor. So invalid na sabihin mo na hindi siya nagamot ni Sir Nick Banayo. For me, pero pakiklaro sa baba po mga kababayan ko. Yeah. Wala siya. Kita na yung sa kanya. Okay mga kapanalig, no? Kanina, napanood nyo na ba yung video? Napanood nyo na yung video? Ha? Napanood nyo na yung video? Okay. Forward na. Ito ha. Mamaya. Papakitin kita mamaya. Meron kang stab. Sabi niya, hindi, okay lang man. Sabi ko, wag ka na magbayad. Sabi ko yun ha. Wag ka na magbayad. Ba't ka pa ako nagbayad? Sabi ko ganon. Sabi niya, hindi, okay lang, Commander. Malaki respeto ko sa'yo. So talagang pumunta talaga siya doon na umano siya ng proseso. So nagbayad talaga si Commander Ozzy. Sabi ko, Commander Ozzy mo doon. Ginaganon ko pa siya kanina eh. Ngayon, ayaw niya. Okay lang daw yon. Sige. Okay lang daw yon. Eh di, pinagbigyan ko eh. Gusto niya ang nagbayad eh. O sige ka ko. Ikaw eh. Malaki daw respeto niya sa akin. Kaya nagbayad siya. O sige. Ngayon, hindi porkit nagbayad ka, Ozzy, mabibili mo na pagkatao ko. Doon pa rin ako sa katotohanan. No? Sabi mo, nagbayad ako ng 10,000. Kamo, yun ang sabi mo. Nag-post siya eh. Nagbayad daw siya ng 10,000 pero hindi ko napagaling. Kailan mo mapapagaling ang isang taong nagsasakit-sakitan lang? Kailan mo mapapagaling ang taong ganun? Kung dadali mo sa mental. Yun. Technically, may sakit si Maestro Ozzy. Kaya lang, ibang field yun eh. Ako, for me
Ibang field yun eh. Real talk lang. Kasi Paano natin mapapagaling ang isang taong nagsasakit-sakitan? Tsaka yung dinideclare mo, hindi mo naman dineclare yung sakit mo talaga mismo. Dito papasok yung tinatanong ko, yung may mga spiritual ba dyan? Madidetect nyo ba yon kung ganun yung problem? Well, partially siguro na-detect ni Sir Nick Banayo yon, ano? Pero, ewan ko ba? Pero hindi kasi ang unang naamoy ni Sir Nick Banayo kasi doon, meron kang balak siraan eh. Na isang manggagamot din eh. 'Di ba? Pero feeling ko hindi kasi field ng albularyo yung kung anong meron ka. Kasi yung pagkakaroon mo ng bipolar, hindi naman triggered yun ng kapre, ng laman lupa, or ano. Tama ba ako? Bakapan ako or kung mali ako, paki-correct po ako sa baba. 'Di ba? Let's say halimbawa, ang cause ng pagiging ganun mo ay kasi 'di ba, may napanood akong video diyan wala rin siya nagawa eh. Yung nagpapanggap din na babae na parang may ganun. Tama? Tapos inano niya, pinauwi niya rin. Kasi nga, parang kung hindi rin naman spiritual or lamang lupa yung cause ng pagkakaroon ng sakit mo, at pure medical condition yon, feeling ko hindi maaano si Sir Nick Banayo yon. Ako, nagsasalita ako as kung ano yung field nila, no? Pero, correct me if I'm wrong, yung mga simpleng sakit ba na, let's say, may sakit kayo sa kidney. Naaano ba yon? Nagagamot ba ng faith healer yon? Diba? Umpisa pa lang, makikita nyo na sa video, mga kapanalig. Ha? Dinikit ko pa lang yung aking posporo at dapat bubugahan ko pa siya ng orasyon, siya mismo, kasi yung posporo pa lang dinasalang ko. Pag dikit kong ganyan, hindi ko pa siya nabubugahan, sinaniba na, kaya nga kita nyo yung reaction ko dun gumanon agad ako, tapos kumunot na yung noo ko, napaganyan pa nga ako kasi ano nangyari dito? No? So ngayon, pumuputak-putak pa rin itong sinungaling na tama. ito. Diba? Tama na. At kayo, kung yung mga malalapit kay Sir Maestro Ozzy, kung alam nyo na, aminado naman wala na tayong pagtatalong gagawin Aminado naman na may pagkapida. Alam nyo na dapat ang gawin, huwag nyo konsintihin. Tinutulungan nyo yon pag hindi nyo siya kinukonsinte. Lalo na ikaw partner mo. Tinutulungan mo yung partner mo pag hindi mo siya kukonsintihin. Pumuputak pa rin yung sinungaling na ito at pinipilit pa rin niya. Osi, baka ilabas ko yung video na sinabi ko na huwag ka na magbayad. Ikaw nagpumilit. Nandun ka kanina nung sinabi ko yun? Si Dan. Si Dan. Baka ilabas ko yun. Mapahiya ka lalo. Kung ako sa'yo, manahimik ka na lang. Yan ang hirap sa'yo. Gagawa ka ng kalokohan, hindi mo kayang panindigan. Tapos ngayon sasabi mo, ako doon ay nagigets ko yon. 'Di ba? Ilang beses ko nakaharap si Maestro Ozzy Bagay, dalawa pa lang naman Pero ganun nga. Siya, yung mga followers ito, magising naman na kayo. Ha? Hindi kita napagaling. Paano nga kitang mapapagaling? Nagsasakit-sakitan ka lang. Hindi, gusto ko malaman, ano ba yung dineclare niya kay Sir Nick Banayo? Kung meron pong staff si Sir Nick Banayo o kung sino man na ano po ba yung dineclare kay Sir Nick Banayo na sakit? Bago pumunta doon. May kino-complain ba siya na masakit sa katawan niya? Ano ba yung Ha? Paano ko? Mga kapanalig, turuan nyo nga ako. Live to ngayon. Turuan nyo nga ako, paano ba mapapagaling yung taong nasasakit-sakitan? Paano mapapagaling yun? Kita nyo yung video, di ba? Kita nyo. Habang sinasaniban siya kuno ni Leon, ka-video call ko si Leon.
Dahil tinawagan ko talaga, ganun ako kapatas. Ano pa nga lang eh? Inamin niya kanina sa Yung pronunciation niya nga lang na lion, ano na yun eh. Fake na yun eh. live ko na nagawa niya lang yun. Kahit pasabihin niya, di ba, ang katwiran niya kay Sir Nick Banayo nun, sino po yun yung sumanib sa akin? Ikaw pa rin yun kasi nga ang pronunciation mo na Leon, Lion. Commander Lion. Di ba? Dahil ano yung sabi na kanina? Tama siya sa utak. Siya nagsabi nun, hindi ako. Tapos ngayon, pinapalabas niya ngayon, iba. Tsaka ito pa no? Nag-sorry ka namin eh. Dapat tapos na ito. Di ba? Nag-sorry na eh. Nag-sorry ka na eh. Ibig sabihin, ikaw na yung tumapos ng laban. Ikaw na rin na nagsabi doon, di ba? Para matapos na to, ako na po yung humingi ng sorry kay Commander Lion. Di ba? Tapos na dapat, men eh. Pero wala eh. Matigas talaga si Maestro Ozzy eh. Talaga yatang may tama nga ito sa utak. Ha? That's pwedeng explain ko yung sa sanib-saniban. Hindi. Sandali lang. Alam mo, hindi porkit nagbayad ka sa akin, papanigan na kita. Hindi, tsaka isa pa, hindi mo pwedeng isumbat yung bayad eh. Alam mo naman kasi ang proseso dyan eh. Di ba? Pwede mong isumbat yon kung pinilit ka na magbayad. Di ba? Pag pinilit ka, yon. Pero, or halimbawa, naloko ka, parang may mga instances kasi na kahit hindi ka naman pinilit, pero sa kagustuhan mong magpagamot, magbabayad ka. Pero malinaw kasi dito sa statement ni Sir Nick Banayo kanina, may video din sila. I don't know kung may video talaga. Mukhang meron kasi hinahamon ka eh. 'Di ba? May video sila na ikaw yung nag-i-insist. 'Di ba? Kasi meron naman talagang hindi sapilitan na pwede kang magreklamo din. Na halimbawa, magpapagamot ako sa iyo, Sir Nick Banayo, pero kailangan magbayad. 'Di ba? Nasa sa iyo 'yon. Pwede ka namang hindi magpagamot sa kanya eh. Meron din naman time na na sa akin ka magpagamot pero need mo magbayad. Kailangan magbayad ka at sa akin ka magpapagamot. Yung pinipilit ka both. Pero malinaw kasi sinabi kanina, hindi ka pinagbabayad. 'Di ba? Kaya never mo dapat isusumbat yan yung binayad mo. Okay? Nagsanib-sanibang ka, parang alam mong gusto mong gamitin mo ako. Eto yan eh, eto mga option mong gawin eh. Okay. Ang mga option mong gawin, pwede mong pagsabungin kami ni Commander Leon. Or kaya, kapag pinanigang kita, pwede mong mag-video ka, nagkunyari ako kay Commander. Pinatulan niya ako, ibig sabihin hindi totoo si Commander. Alam ni Nick Banayo yung mga possibilities na pwede mangyari. Medyo mautak to si Commander Bantugan ha. Pwedeng ganon. Di ba? O kaya, ano pa ba yun? Kasi ang sinabi ko ay pwede tayong pagsabong eh. Palabasin akong peke. Ano pa? Tatlo yung binanggit ko kanina sa iyo eh. Ikaw ang lalabas na masama, o ako. O ikaw. O kaya naman pagsabungin. O kaya pagsabungin mo. Yun, tatlo. Ang lalabas na masama, si Leon, kasi siya daw ang kumulam. O ako, maaaring sabihin hindi ako totoo. Dahil pinatulang ko siya doon. Dahil nagpanggap siya. Akala niya hindi ko mahuhuli. Pero kita nyo sa video, ay sa huli nagsalita ako. Or kaya naman, palabasin niya na peki ako. Dahil, yun nga, palalabasin niya na nagpagamot siya sa akin, nag-acting siya, tapos akala ko Pero yung pangalawa, hindi yun, ako for me, disagree ako doon sa pangalawa. Need ka niya eh. Need niya ng influence mo eh. Career suicide yun sa isang manggagamot kapag ka pinalabas kang sinungaling ni Maestro Ozzy. Sa isang manggagamot, career suicide yon. Hindi ako agree dun sa hindi ako agree dun sa pangalawa, pwede dun sa una. Kasi nakita ko may hidwaan na siya dun kay Commander Leon 3 years ago eh.
pwede kasing ang mangyari. Kasi 'di ba parang may na-mention na na pinapapunta o pupuntahan ni tiniming niya na pupunta si Commander Leon, 'di ba? Parang tapos di umano daw binigyan si Commander Leon ng peking address at saka peking cellphone number. Parang ang nangyayari habang busy si Master Leon, pumunta siya diyan sa'yo. Para palabasin na, yun nga, sinaniban, ganyan. Siguro unaware siya na may contact kayong dalawa ni Master Leon. Ay, Master Leon. Commander Leon. Di ba? Tunay. Pero pasensya ka, OC. Hindi mo ako madadaan sa ganun. Kasi sabi ko nga sa'yo, sa totoo lang ako. Di ba? Ngayon, nagsakit-sakitan ka. Paano kita mapapagaling? Tapos ipopost mo, nagbayad ako ng 10,000, di mo naman ako napagaling. Ay, tanga ka. Paano nga kitang mapapagaling? Ha? Paano nga kita mapapagaling? Nagsakit-sakitan ka. Kaya curious ako, ano ba yung diniklara ni Maestro Ozzy doon? Di ba, lagi kong sinasabi sa inyo, pag nagkunwari ka dito sa akin, ikaw mapapahiya talaga. Ano yung sabi na isa? Pinahiya daw siya at ginawang content, malabo. Siya po ang nagpahiya sa sarili niya, mga kapanalig. Hindi po ako. Tsaka alam mo naman na binivideohan yung pumupunta dyan, di ba? Kaya totoo may sakit ka o binivideohan ka eh. So, it doesn't make sense na sabihin mo na ginawa kang content. Kasi alam mo na dapat yun from the very beginning na yumapak ka dyan sa teritoryo ni Sir Nick Banayo. Kasi YouTuber si Sir Nick Banayo eh. Dahil kagabi pa yan nagchat-chat sa akin, hindi ko nire-replyan, nagulat ako, dumating na dito. Diba? Nagulat ako, dumating siya dito at nagpagamot. Sabi ko pa sa kanya, nung nakita ko may stub siya, ba't nagbayad ka? Sabi kong ganyan, ba't nagbayad ka? Kasi kapwa ko manggagamot, tutulungan ko na nga lang. Ba't ka ako nagbayad ka? Sabi niya, hindi, okay lang, Commander, malaki respeto ko sa'yo. Pero hindi porkit nagbayad ka, papanigan na kita kung kalokohan naman ang ginagawa mo. Diba? O, Leon, ano yung masasabi mo? Yung sabi mo kanina sa sanib-saniban. Ito, mga lods, sa totoo lang tayo bilang nasa spiritual sa mga hindi nakakaalam. Hiramin ko lang muna itong account ni Commander Bantugan bilang explanation sa inyo sa mga hindi nakakaalam. So, mahinahong kung papaliwanag sa inyo kung ano ang taong nakukulam at may karga talaga. Unang-una, kung ang isang tao... What do you mean karga? Ano yung karga? Kulam. Yung may karga na kulam. Yun ba yun? Hindi pwedeng ang mangkukulam ay sasanib ng kusa sa katawan ng kinukulam niya. Kailangan may panawagan dyan. Kasi kung ang mangkukulam ay may kakayanan sumanib sa isang tao, hindi niya ito kukulamin eh. Pwede niyang sasanib na lang siya sa katawan ng tao, saksakin niya yung katawan ng kanyang sinaniban. Bago siya umalis, ano? Logical, no? Logical. Logical yung sinabi niya. So, ang indikasyon doon, yung unang, tingnan nga natin, i-review nga natin yung yung, kasi nahuli ko na rin yan nung time na, nung time siya ay, ano ba yan? May yung may reaction video kaming dalawa ni Boss Smokey. I don't know kung ipapublish ni Boss Smokey yung reaction. Buong loob ka lumalaban, walang halong kabaong, may sakit ka kaya ako better. Ito yun, nag-start dito. Tingnan natin ha. O nga, no, yung ano ni Sir Nick Banayo, gumano na agad siya. Boss Nick, sorry. Ulit nga natin. Boss Nick, sorry.
Nalaman ako! Nalaman kami! Higit na higit kami sa inyo! Ito yung red flag. Nakita ko na once yan sa video mismo ni Maestro Ozzy eh. Yung pag may ginagamot siya, yung inggit na inggit ako sa inyo, never mong aaminin yun eh. Halimbawa, let's say totoo yun, may mga tao bang umamin na naiinggit sila? Tatanungin ko kayo, common sense ang gagamitin natin. May mga tao bang nag-a-admit na naiinggit sila? Hindi, baka meron, unaware lang ako. Pero sa buong buhay ko, wala pa akong nakikitang tao na umamin na naiinggit sila. Pwede pa siguro kung ang sasabihin dito. Nalaman kami! Higit na higit kami sa inyo! Pwede ang sasabihin niya, mayabang ka kasi. Yun, pwede. Pero yung never mo sasabihin na na lalaman kami kasi inggit na inggit ako sa'yo. Self-defeating statement kasi yun eh. Parang nag-a-admit ka na agad eh. Parang dito kasi ginagawang tanga ni Maestro Ozzy yung yung Hindi, kayo ba? Maniniwala ba kayo doon? Sa buong kahit sa sarili nyo, ako, magiging aminado ako. Naranasan ko na rin mainggit. May kaklase ako dati na maganda ang cellphone eh. Nung high school ako. Naiinggit ako. Yes. Pero never kong inadmit na naiinggit ako. Sinasabi ko na, yabang naman nun. Di ba? Labas ng cellphone niya, Pero naiinggit ako nun. Pero never ko inadmit na naiinggit ako nun. Di kayo, sa sarili nyo. I'm so sure sa buong buhay nyo, naiinggit na rin kayo. Di ba? Naiinggit na rin kayo, lalo na pag may napapanood kayo na dati nyong kababata na maganda na ang buhay ngayon. Di ba? Sasabihin nyo, ang yabang naman ito. Pero never nyong i-admit na naiinggit kayo. Kaya doon number 1 na butas na yan eh. Yung ganyan eh. Malaking red flag yon yung sabihin, inggit na inggit ako. Kabulshitan yun, men. Kahit saan tayo makapunta, kahit pa siguro tinotorture ka, ang sasabihin mong dahilan dyan. Kasi ang yabang-yabang mo. Or halimbawa, inaapakan yung pagkatao namin. Puro ganoon, hindi siya magsasalita lang. Inggit na inggit ako. Parang may gusto na agad ipunto si Maestro Ozzy dun eh. Bago siya umalis, di patay na. O kaya yung sinasabi kong baka tumalon siya sa building. Kontrolado niya katawan. Kontrolado na niya. Sabay alis. Ngayon, paano mo masasabing nakulam ang isang tao kung wala pang panawagan? Kasi kailangan hulihin mo eh. Kailangan hulihin mo siya. Ilagay mo dun sa katawan nung tao na... So, ang may control nun, yung panawagan. So, by this time, nai-invalidate na ni Commander Leon lahat ng mga pinaggagawa ni Maestro Ozzy. Patunay lang to na talagang walang alam talaga si Maestro Ozzy. Ako, aminado ako, wala naman ako alam dyan sa spiritual na yan eh. Pero dito, talagang walang alam si Maestro Ozzy. Base dito sa mga sinasabi nila Commander Leon at Commander Bantugan. So, paano yung mga supporters ni Maestro Ozzy ngayon na napaniwala niya, men? Mong medium, no, doon sa kinukulam. Ngayon, dinidikit pa lang yung pang-combate na gamit ni... So, hindi pa yun yung panawagan na tinatawag? Nagwawala na. Hindi ko pa tinatawag yun. Wala pang panawagan yun. Hindi pa pinapasampay, hindi pa pinapasakay. Na sa bandang huli, pangalan ko na yung ibabanggitin niya na ako si Commander Leon. Ito lang yung... Mali, Lion. Nung habang pinapasampayan ni Commander Bantugan, ka-video call niya ako. Ka-video call ko si Commander Bantugan habang nag-acting to si Ozzy na kinulam ko daw kuno. Yun nga yung sinasabi dito. Tapos, eto lang yung detalye din kasi nasabi rin ka sa akin tapos na yung doon, na ipaliwanag na namin yung explanation dito. Na ginagamit niya si Commander Bantugan at yung pangalan ko, baka pwedeng pagsabungin kami. Balikan ko lang yung doon sa 10,000 na sinasabi nito ni Ozzy.
Kasi kahit ako, nakita ko naman yung video, sa totoo lang. May Walang video pilitan dito. Ang acting-actingan na ginawa mo, sa totoo lang, dapat kung mag-acting ka, ikaw dapat ang binabayaran, hindi ikaw ang nagbabayad. Tama. Yun lang, wag mong gawing showbiz at wag mong gawing action to na parang gumagawa tayo ng pelikula. Spiritual to. Dapat meron ditong katotohanan. Kung content, hindi, wag nyo, eto lang sa mga bash nyo ko kung gusto nyo kong i-bash, walang problema. Sinasabi ko to dahil naging totoo sa akin yung tao. Ako, totoo lang. Hindi ako at hindi si Commander Bantugan ang ginamit siyang content. Siya ang lumapit dito para magpagamot. Siya ang gumamit kay Commander Bantugan at kay Commander Leon. Yun lang mga lods. Lawakan lang natin ang pag-iisip natin at huwag tayo magbitaw ng salita kung hindi natin naiintindihan o hindi nyo pa napapanood yung video o pinagmulan ng gulo na ito na ginawa nitong tao na to. Kung tutuusin, pwede ka maipit dito, Osi. Pinayuhan na kita kanina kahit na may galit ako sa'yo na sinisiraan mo ako. Parang ako pa ang nagpakumbaba. Tinawagan pa kita. Unang-una, niloko mo ko. Hindi mo sa akin tinuro yung bahay mo. Pangalawa... ito yung sinasabi ko. Na binigyan siya ng peking address tsaka Kaya I do believe na planado ni Maestro Ozzy yung yung nangyari. Maling cellphone number ang Paikot-ikot ako sa Molino, hindi kita matagpuan na kay Commander Bantugan ka pala. Ang hangad ko lang naman, pampalad ka sa personal, reregaluhan pa ka nga kita ng maraming batoo mo, pero nandito ka na pala, nag-acting ka na. So ginamit mo yung pangalan ko, pwede kong gamitin. So ngayon, yung mga involved kay Maestro Ozzy ngayon na naalala ko si Ghost Hunter 88, 'di ba? Si Beams Ghost TV. 'Di ba? So ano yung credibility ngayon, men? Kaso laban yan sa'yo. Pag hindi ka tumigil at sisirain mo yung pangalan nito, sa akin, babawi lang ako dahil hindi to pumayag na gamitin at sirain yung pangalan ko. Huwag natin paabutin. Pinayuhan na kita, Brad. Sinabi, nung humihingi ka sa akin ng pasensya, sabi ko sa'yo, hindi pa tapos ang video, pinapatawad na kita. Kasi alam ko ang pinagdadaanan mo, alam ko ang pangangailangan mo. Huwag mong hayaan na masira yung pangalan mo sa maling ginagawa mo. Yun naman pala, binigyan ka na ng understanding, men Hanap buhay mo ang mapaapektuhan, damay ang pamilya mo. So, pag hindi ka tumigil, magpapail ako. Yun lang, hawak namin lahat ng video rito, magpapail ako. Okay lang na ganyan, At least hindi niya sinabi na kukulamin kita or gagawa ako ng paraan para makitilan ka ng buhay. Okay naman yan. Kaya lang, medyo sablay yun, men. Sir Commander Leon. Magfa-file ka sa may na-diagnose na may maabsuelto yan, men. Ako, opinion ko lang naman, Pero kung halimbawa, hindi siya diagnosed na may, hindi ako legal expert, pero alam ko, pag may mental issues, absuelto yan, 'di ba? Maliban na lang kung mapapatunayan yung wala talaga siyang mental issues, na ginusto niya yon, na pumunta doon para palabasin na pwede yon. Ang mga hindi tinatanggap sa korte ganito, pag paranormal ang basis, binabasura agad yan. Halimbawa, ganito, magdidemanda ako kay Commander Leon kasi ako ay kinulam niya. Paranormal ang basis nun, mababasura agad ng piskal yon. Pangalawa, parang yun lang ang natatanda. Basta ang parang, halimbawa, pag sinabihan ko na fake ka na manggagamot, fake yung anting-anting mo, hindi mo ako pwede i-demanda dahil paranormal ang basis nun. 'Di ba? Kasi pagdating sa korte, kailangan mapatunayan mo yun . Ang korte kasi natin hindi pumapanig . Pero this time kasi, mukhang may ground si Commander Leon kasi yung ginawa ni Maestro Ozzy hindi naman paranormal ang basis nun. Parang sinadya talaga ni Maestro Ozzy doon, magpanggap siya na sinasaniba na kinulam siya ni Master Leon. However, ito ay nakikita akong problem.
mababasura yan kung mapapatunayan na lang na diagnose si Maestro Ozzy na you know what I mean. Depende pa rin sa inyan, sa advice ng abogado. Depende pa rin. Ako, na ano ko lang yung ano ko, yung pag nag-file ka sa may mental condition, ano yan eh, I don't think na magpo-pursue yan eh. Pagka nakapatay nga yan, absuelto pa rin yan eh. Sa pagkakaalam ko, depende siguro sa degree. Pero kung mapapatunayan, Sir Irvin Shubal nga, yung aking legal diyan. Pagka ipipin ko na lang yung comment mo. Ipipin ko na lang yung comment mo, ha. Pero pagka halimbawa kahit na na-diagnose siya, pero mapapatunayan nyo na nung time na yon alam niya yung judgment niya, pwede rin siguro. No? Pwede rin siguro. Pero medyo mahirap-hirap yun eh. Ayun lang. Sir Irvin Shubal, ha, paki-comment sa baba. So, buong-buo mong isinigaw ang pangalan ko na kinukulam kita. Tignan natin kung paniniwalaan sa loob ng korte yung salita mong kulam. Ayun, alam ni Commander Leon na hindi grounds ang kulam. 'Di ba? Alam niya 'yon. Ang problem nga lang, Commander Leon, may psychological something eh. Baka mamaya din eh. Pangalan ko sa online at sa maraming tao, cyber libel. mabalikan kita dyan. Ang sa akin lang, hindi kita inaaway. Tinulungan ako ng tao para linisin yung pangalan ko dahil sa ginagawa mo. Hindi ko rin pwedeng iwanan sa erito. Yun lang. Hindi, ang masakit kasi nito, Commander Leon, kanina. Umami na siya kanina, Oo, tama. Kanina, umami na siya eh. Di ba? Sabi niya, nagawa niya lang yon kasi iniisip nga niya yung mga nangyari sa inyo dati. Kaya niya ginawa yun dito. Tapos ngayon, pinapalabas niya na hindi ko daw siya napagaling. Paano nga pagagalingin? Nagsasanib-saniban nga. Doon sa katanungan mo na ganun, kahit sinong manggagamot, kapag ka nagpapanggap ang isang pasyente na may sakit, wala kaming magagawa dyan. Kasi magpagamot ka doon sa nagpapanggap din na manggagamot. Doon kayo nagpapanggap ka lang na may sakit ka, di hanapin mo yung nagpapanggap na manggagamot, gagaling ka. Para hindi. Yung nagpapanggap na manggagamot, gagaling. Kasi, pareho sila nagpapanggap. Pareho sila nagpapanggap. Hindi ka talaga gagaling. Mapapag-usapan nyo yun, i-script nyo. Nakakapikon lang. Magalit. Parang wait lang may nakita ako sa ni Maestro Ozzy. Puntahan nga natin yung vlog ni Maestro Ozzy. Saan na ba yun? May dito, may vlog siya eh. Same din eh. Saan na ba yan? Yung pinaglaruan niya yung tsaka yung proclamation mo, yung spiritual expert ka, ito Salita, okay, wag kang kukontra. Ang gagawin mo lang, para ka lang natututo. Isipin mo lang na sa asa Panginoon Kristo kayo, kasi ako naman ba nagsalita na tawagin. Same to eh. Dito ko nahalata na Retro sa tana! Aray ko, ang sakit niya na. Ayun siya tinutulungan. Dapat na siya mawala. Dapat na siya mawala. Retro sa tana! Di mo alam, naiinggit na ako sa kanya. Sobrang inggit ko sa kanya. Kahit wala siyang ginagawa sa akin, napakabait ng tao sa akin, walang pinakitang masama, pero inggit ako, kaya dapat siya mawala. Di ba? Maniniwala ka sa statement na yon? Masyadong detailed yung pagkakasabi. Kahit wala siyang ginagawa masama sa akin, kahit na pero inggit ako sa kanya. Di ba, men? Kayo, bahala kayo kung gusto niyo magalit. Wag lang pong bobo.
Basta po kayo sasawsaw sa issue, hindi nyo pa napapanood yung video, panoorin nyo ng buo. Nakita nyo lang Panoorin nyo yung ng title. buo. Panoorin nyo ng buo yung video. Nakita nyo lang yung title. Habang sinasaniban nga, biglang mawawala yung sanitaw. Sabi, Kuya Nick, masakit na. Oo, nakita ko nga yun. Ba't kita titigilan? Nagsasanib-sanib. Nakita ko nga yun. Ibibigay ko hilig mo. Kaya sinasabi ko kanina sa video, ibigay ang hilig. Ginaganon kayo sa video. Kasi gagamitin ninyo ako. Sa mga hindi pa po nakakapanood, pakipanood na lang po yung video in-upload ni Lods Nick sa kanyang YouTube channel, yung kabuuan. Habang kinokombati siya, kausap ko si Lods Nick sa video call. Makikita nyo naman dun, pinapakita pa niya sa camera eh. Ngayon, kung ako ang nahuli, ba't ka video call ko si Lods Nick? So anong ibig mo sabihin dito? Ang katwiran niya nga daw, sino yung nagsanib daw? O si sisirain mo ako o sisirain mo siya? Di ba, sinabi ni kung hindi siya yun, Kuya Nick, sino yun? Hindi ngayon yung usapin ko sino yun, dapat nga wala kang alam doon. Kasi sinaniban ka, yun kasi ang punto doon. Pwedeng ako rin ang sirain niya kasi papalabasin niya na nagkunyari sa akin tapos hindi ko nahalata. Kaso halata ako. Malas mo lang. Kasi tigil mo yan. Pinayuhan na kita kanina, humihingi ka sa akin ng tawad, sabi ko sa'yo, hindi ko kailangan ng kapatawaran mo dahil unang-una, hindi ka sa akin nagkasala, sa taas. Okay lang kung sinira mo yung pangalan ko, salamat na lang din, at dun ka sinira mo ko dun sa totoo. Kaya bumalik sa'yo lahat. Ngayon, kung may problema ka, ang masasabi ko lang sa'yo, tigil mo yan. Kung hindi mo ako nasira, si Lods Nick naman ang sisirain mo dahil hindi sinakyan yung trip mo. Tigilan mo yung paggamit ng katol, nakakasira ng ulo. Anyway, kung gusto nyo pa ipagpatuloy ko to, pagpatuloy ko. Pero kung ayaw nyo na, di wag na. Pwede nyo namang check-in ito do sa page ni Sir Nick Banayo na Team KB New Generation na live. After mag-post ni pero binura na rin yata ni Maestro Ozzy eh. 'Di ba? Kailangan mag-ingat kayo sa gagawin. At ikaw, partner ni Maestro Ozzy, alagaan mo 'yan. Huwag mong konsintihin. So, yun lang po. Maraming salamat. Bye-bye.